Nalulumo ang pakiramdam ni Chris nang umuwi siya sa bahay na wala na siyang trabaho. Bigla na lang nagsara ang pinagtatrabahuan niyang pabrika ng sardinas at hindi niya alam sa kung anong dahilan. Paano na ngayon ang mga anak niya? Saan na siya kukuha ng pantustos sa mga ito? Ang hirap pa naman magsimula ng bagong tapos hindi pa madali ang maghanap ng trabaho. Napakagatlabi na lang si Chris nang magtakbuhan palapit sa kanya ang tatlong bata sabay hawak sa kanyang kamay at nagmano isa-isa. May dala ka bang pasalubong sa amin, Dada? Tanong ni Iza. Ang triplets niya na ubod ng lambing. Napahinga na lang siya ng malalim nang maisip niya na kung naaalala pa ba ngayon ni Chi ang kanilang mga anak pero alam niyang hindi na kasi ni minsan ay hindi na ito bumalik. Kung babalik man ay hindi na sila makita dahil nasa ibang lugar na sila ngayon. Pagpasensya na muna ha, kasi nawalan ng trabaho si Dada eh. Babawi na lang ako sa susunod. Sumimangot ang triplets. Paano na kami ngayon, Dada? Kung wala ka ng trabaho ay magugutom na kami. Naiiling na saad ni Faith. Napahinga ng malalim si Chris. Hindi ko hahayaan na magutom kayo, okay? Bukas niyan eh, meron na ulit akong trabaho. Ngumiti sa kanya ang mga anak. Okay lang po, Dada. Meron naman po tayong bigas. Nakangiting tura ni Joy. Napabuntong hininga si Chris sa bayakap ng mahigpit sa tatlong bata. Maya-maya lang ay pumasok na sila sa loob ng bahay tapos naganda siya ng hapunan para sa kanila. Tapos nang maluto ay pinagsaluhan nilang apat. Pinatulog na niya ng maaga ang triplets kahit may pasok pa kinabukasan. Hindi pa inaantok si Chris kaya naman naisipan niyang puntahan ang kaibigang si Carlito sa bahay nito. Ilang hakbang lang naman kaya kitang-kita lang niya ang bahay niya mula sa kinaroroonan. Okay ka lang, Brad? Tanong ng Carlito. Napakagatlabi si Chris sabay buntong hininga. Hindi. Nawalan ako ng trabaho. Ngayon pa talaga kung kailan nag-aaral ang mga bata. Mahirap talaga yan. Pero marami pa naman diyang na pwedeng mapagkakitaan. Sabi ni Carlito. Tricycle driver itong kaibigan at binata pa. Kaya palaging may kita kumpara sa kanya kahit bisikleta ay wala talaga. Sa bagay. Pero ang hirap mag-umpisa ulit. Tinapik ni Carlito ang kanyang balikat. Pagsubok lang yan, Brad. Huwag kang mawala ng pag-asa. Sagot ni Carlito. Tumango-tango naman si Chris. Sana nga. Pero baka may extra ka pera dyan. Pairamin mo muna ako. Ngumiti sa kanya si Carlito. Sige. Alam mo namang magkaibigan tayo. At saka natutuwa ako sa mga anak mo. Nakangiting tura ni Carlito. Salamat, Brad. Siya nga pala. May nilutong trip si Doña Guada. Alam mo ba yun? Tanong ni Carlito. Napakunot ang noo ni Chris. Si Doña Guada Erman ay mayamang biyuda sa kanilang lugar pero nakilala ito bilang isang mabait at mabuting kapitbahay. Hindi. Ngumiti si Carlito sa kanya. Naghanap siya ng butihing nobyo para sa kanyang apo. Sabi ni Carlito. Napailing na lang si Chris. Hindi ba marunong maghanap ng sarili nitong boyfriend ng babae? Bakit kailangan na yung lola pa ang gagawa? Ganun? Paano yan? Ni minsan hindi nga yata yung nakatungtong sa lugar natin. Natawa si Carlito. Hindi ko din alam, Brad. Subukan mo rin sumali dahil alam ko namang may chance na papasa ka. Napangiting saad ni Carlito. Napakamot sa batok niya si Chris. Tingin niya ay hindi talaga siya papasa kung may standard na hinahanap ang donya. Gwapo lang siya pero walang-wala siya sa iba na may professional. May premyo ba? Ngumiti si Carlito. Oo naman. Kalahating milyon. Sagot ni Carlito. Napanganga na lang si Chris sa narinig kaya hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Sasali na siya para sa kanyang mga anak. Kinabukasan ay maagang nagising si Chris, nagluto na siya ng agahan at nakapaghanda na siya ng baon para sa mga anak niya. Bumili siya ng masarap na ulam dahil gusto niyang mabusog ang mga anak niya at ganahang mag-aral. Hinintay lang niyang makaalis papunta sa eskwela ang mga anak niya bago siya pumunta sa malaking bahay. Bumili din siya ng maraming prutas para regalo niya kay Doña Guada. Hindi kasi niya alam kung ano ang gusto ng matandang biyuda.
Nag-ayos din naman si Chris. Hindi siya pupunta doon ng amoy pawis at hindi naliligo. Pinapasok agad siya ng kasambahay nang mapagbuksan siya ng gate. Hindi palabas ng bahay. Ang Donya, pero kilala nila ito. Nadatnan niya ito sa living room na nagbabasa ng libro ni si Doña Guada. Kaya dahan-dahan siyang lumapit rito at nagmano. Medyo nagulat ang matanda sa pagdating niya ng hindi inaasahan. Magandang umaga po. Kumusta po kayo? Ngumiti sa kanya si Doña Guada kalaunan. Kilala kita. Ikaw si Chris, yung may anak na triplets na kapitbahay ko. Nakangiting sabi ni Doña Guada. Napangiti na lang si Chris dahil akala niya may sariling mundo ang mayaman na tulad nito. Opo, Tinitigan siya ng matandang babae, kaya biglang nakaramdam ng hiya si Chris. alam ko kung ano ang ipinunta mo rito. Interesado ka rin ba sa apo ko? Nakangiting tanong ng Doña Guada. Napakagatlabi na lang si Chris. Sobrang hirap kung sasabihin niyang oo. Kung hindi naman niya nakikita ang apo nito. Pero mas nakakahiya kung sasabihin niyang pera lang ang habol niya kasi nawalan siya ng trabaho. Susubukan ko po. Ngumiti sa kanya ng sobrang tamis ang matandang babae. Maganda yan. Kasi kung ikaw ang mananalo ay may mga bata na nanditong 3. Hindi ka magsisisi doon sa apo kong iyon. Bukod sa maganda ay masipag pa. Sabi ni Doña Guada. Tumango naman si Chris bilang pagsang-ayon. Titignan ko lang din po kung papasa ako. Nginitian lang siya ni Doña Guada tapos inaya siya nito ng agahan. Hindi siya nagpatumpik-tumpik pa dahil alam niyang masarap ang ulam. Pero nagulat si Chris nang pagpasok niya sa loob ng kusina ay mga gulay at isda ang nakahain sa apag. Hindi naman sa namimili siya dahil mga ganito ang kinakain nila pero nakapagtataka lang kasi alam niyang mayaman ang matandang babae. Samantalang si Chi ay dumiretso na sa kanyang bahay pagkatapos niyang lumabas ng building kung saan siya nagtatrabaho. Nahuli nga siya dahil hinihintay pa niya ang kanyang Phil-Am boyfriend na susunduin siya. Pero walang Harrison na nagpakita. At ngayon ay ilang beses na niyang tinatawagan pero hindi niya ito makontak. Sa 1 taon nilang magkarelasyon ay okay naman sila. Kasi nagkakaintindihan. Pareho din silang masipag at nagkakaintindihan sila na mag-ipon ng pera. Kaya hindi niya ito basta binibitawan. Pagpasok niya sa kanyang bahay ay nilak niya agad ang gate saka binuksan ang front door gamit ang susi. Napangiti na lang si Chi nang makita niya ang litrato ng Donya o ang lola niya na nakaportrait at nakadikit sa dingding ng living room. Namimiss na niya ang Pilipinas. Gustong-gusto na niyang umuwi at magstay na doon for good. Balak na nga niyang mag-resign na dito dahil marami pa namang architecture firm doon na pwedeng applyan. Pero hindi siya uuwi doon na hindi niya kasama si Harrison. Kasi gusto niya itong maipakilala sa lola niya. Kinagabihan ay nakapagluto na si Chi. Tapos na rin siyang maligo kaya sobrang fresh na ang kanyang nadarama. Nang marinig niya ang busina ng kotse sa labas ng gate ay dali-dali siyang pumunta doon dahil alam niya si Harrison ito. Good evening, lovely. Nakangiting sabi at bate ni Harrison. Tumingkayad siya para maabot niya ito at mahalikan ang pisngi nito. Pero nagulat si Chi nang maamoy niya ang Victoria's Secret perfume na nasa leeg ng lalaki, gayong iba naman ang pabango na ginagamit nito. Dali-dali siyang lumayo para matitigan niya ang nobyo. Napansin niyang pinagpawisan nito na parang galing sa malayong lakaran. Tapos napansin niya ang maliit na red stain sa kwelyo ng polo nitong suot. Bumaba ka muna, magkapunan tayo. Tapos na ako magluto doon. Umiling si Harrison kaya napakunot ang noo ni Chi. Next time na lang. I'm tired. Sagot ni Harrison. Nagtaka si Chi dahil kahit gaano pa kapagod ng lalaki sa trabaho ay hindi naman ito tatanggi sa kanya. Kung malalim na ang gabi ay hindi na nga ito. Dito na lang nagpalipas ng gabi pero bakit nag-iba na yata ang ihip ng hangin? Okay, I love you. Ngumiti lang sa kanya si Harrison at isinara ang gate na hindi man lang sinagot ang sinabi niya.
Pumasok sa loob ng bahay si Chi na masama ang loob at nagdadabog. Hinintay nga niya ang mensahe ng boyfriend pero kahit isa ay wala. Ano ba talagang nangyayari sa taong yun? Isang linggo ang nakalipas, habang si Chris ay pabalik-balik na sa mansyon ni Doña Guada, naging close na sila ng matandang babae dahil tinutulungan niya ito sa gawain. Noong umpisa ay siya ang naglalagay ng tubig sa mga bulaklak nito sa bakuran kasi biglang sumakit ang tuhod nito at nagtrim ng mga halaman na tumutubo na. May pagkakataon din na nililinisan niya ang pool dahil marumi na. Tapos maraming mga tuyong dahon. Inayos din niya ang baradong gripo ng tubig kasi hindi maayos ang daloy. Kaya nauubusan palagi ng supply at hindi pumabayag si Doña Guada na hindi niya tanggapin ng pera. Tapos mga pagkain dahil nakakapagod din ang ginagawa niya. Tinanggap na lang ni Chris dahil wala naman siyang trabaho. Kailangan din niya para sa mga pangangailangan ng kanyang mga anak. 3 pa naman yun. Bandang hapon ay nasa sala si Chris kasama ni Doña Guada. Nagpapahinga siya dahil katatapos lang niya sa paglilinis sa bakuran. Lumabas ng kusina ang kasambahay dahil buhay pa daw ang alimango na binili nito. Tapos nakawala sa tali kaya natakot itong makagat. Ako na lang po bahala magluto ng Doña Guada. Mangangagat po kasi talaga yun. Ngumiti sa kanya si Doña Guada. O siya, ikaw ang bahala. Ngayon ko lang naisipan na kumain ng ganun kasi matanda na ako pero nag-crave talaga ako. Sagot ni Doña Guada. Inom lang po kayo ng gamot pagkatapos. Pero hindi yan kung minsan lang. Sumama na si Chris sa kasambahay doon sa kusina at hinarap na niya ang pagluluto sa alimango. Nang matapos ay naghapunan na si Doña Guada at ang kasambahay niya. Inaya na siya pero sa bahay na lang siya kasama ang mga anak. Magdala ka nitong alimango para may maulam din ng mga anak mo, iho. Napakasipag mong tatay para sa kanila kaya saludo ako sa'yo. Nakangiting sabi ni Doña Guada. Maraming salamat po, Doña Guada. Ngumiti sa kanyang matandang babae at tumango. Umuwi ng bahay niya si Chris ng sobrang saya kasi naabutan na naman siya ulit ni Doña Guada ng pera. Pagdating niya ay sinalubong agad siya ng triplets ng mahigpit na yakap sabay nagmano sa kanya. Magandang gabi po, Dada. Nakangiting bati ni Faith. Hinalikan isa-isa ni Chris ang triplets. Pasok na tayo sa loob kasi kakain na tayo. May dala akong ulam para sa inyo. Ngumiti ang 3 bata. Salamat po, Dada. Siya nga pala, saan ka na po nagtatrabaho ngayon? Tanong ni Joy. Diyan lang sa tabi-tabi. Napapansin niyo naman siguro ang malaking bahay dyan sa unahan. Diyan ako nagtatrabaho. Okay po, Dada. Sabi ni Iza. Pagkapasok nila sa loob ng bahay ay agad silang dumiretso sa maliit nilang kusina at kumain. Sa sumunod na linggo ay bumalik ulit si Chris sa mansyon ni Doña Guada dahil nasasanay na siya na pumunta dito. Pero nagulat siya nang makapasok siya sa loob ay may nadatnan siyang 3 lalaki na halatang may kaya sa buhay. Pero halatang mga hambog dahil tiningnan pa siya nito mula ulo hanggang paa na parang naaalibadbara ng mga ito sa pagmumukha niya. Pag-upo pa lang ni Chris ay saka naman nagmamadaling lumabas ng front door ang 4 na hindi nagpapaalam. Sino ba yung mga yun, madam? Umiling si Doña Guada na tumingin sa kanya. Mga kasama mong gustong maging boyfriend ng apo ko. Pero tinapat ko na sila na wala sa kanilang pipiliin ko. Sagot ni Doña Guada. Napakunot naman ang noo ni Chris. May kaya ang mga lalaking kakaalis lang pero bakit hindi napili? Ano ba ang tipo na hinahanap ni Doña Guada para sa apo nito? Bakit naman po? Parang bagay naman po siguro sila sa mga apo mo po. Ngumiti si Doña Guada. Hindi ko sila gusto. At para na rin sa napili ko para sa apo ko ay ikaw yun, Chris. Sabi ni Doña Guada. Hindi makapaniwala si Chris na sa 5 sumali ay siyang napili ng Doña. Kahit sugal itong gagawin niya ay wala siyang pakialam basta para sa mga anak niya ay gagawin niya ang lahat. Salamat po, Doña Guada. Hindi nagtanong si Chris kung bakit pero dahil sa lahat ng serbisyo niya ay talagang nakuha niya ang puso ng matanda. Masaya si Chris nang iabot sa kanya ng matanda ang isang sobre na makapal kaya alam niyang pera iyon.
Maraming salamat, Chris. Ngayon ko lang napagtanto na ang sarap pala magkaroon ng lalaking anak. Parang nagsisisi tuloy ako kung bakit hindi ako nagkaanak ng lalaki noong araw. Pero alam ko naman na nandyan ka basta kapag hindi kayo nag-workout ng apo ko ay huwag kang huminto sa pagpunta rito sa mansyon. Nakangiting saad ni Doña Guada. Oo naman po. Napangiti na lang si Grace nang yakapin siya ng mahigpit ni Doña Guada. Samantalang si Chi ay wala sa mood dahil hindi na maganda ang relasyon nila ni Harrison. Something is off, pero wala siyang lakas ng loob na magtanong. Gusto na niyang umuwi sa Pilipinas, kaya lang hindi pa niya na-open rito na isasama niya ito. Paano niya sasabihin kung wala naman itong time sa kanya ngayon? Palagi itong idinadahilan na busy ito sa trabaho, kaya huwag siyang istorbohin. Nagkakataon naman na day off niya sa firm ay naisipan niya itong tawagan at nakahinga siya ng maluwag nang sinagot agad nito. Pwede ba tayo mag-usap? Sobrang tahimik sa kabilang linya pero napakunot ang noo ni Chi nang may madinig siyang biglang humahalinghing. Sure, pero hindi pwedeng sa personal kasi wala pa akong vacant time. Kung may kailangan kayo, sabihin mo na lang ngayon. Sagot ni Harrison. Napahinga ng malalim si Chi. Okay. Bala ko umuwi ng Pilipinas. Plano ko sanang isasama ka. Para makilala may lola ko. No. Nandito ang buhay ko. Kung gusto mo, umuwi ka mag-isa. Babalik ka pa naman siguro rito for sure. Sabi ni Harrison. Tumaas ang kilay ni Chi. Hindi na niya gusto ang ganitong attitude ni Harrison kaya hindi siya papayag na uuwi siyang hindi sila nagkakaayos o hindi niya ito maisasama. What's wrong with you? Meron ka na bang iba, ha? Bakit bigla ka nalang nagbago? Sabi mo nun, ay sasama kang uuwi sa akin tapos ngayon hindi na? Shut up. Whatever. Huwag mo kong awayin, wala akong panahon na pumatol sa'yo. Tura ni Harrison. Magsasalita pa sana si Chi pero pinutol na pala ng lalaki ang tawag niya. Sinubukan niya ulit na kontakin ito pero hindi na niya makontak ang numero ng lalaki. So he turned off the phone ha. Alam na niya kung bakit nalang nawala ng gana ang lalaki. Either wala ng pagmamahal o may iba na. Napaiyak na lang si Chi sa sobrang frustration. Kaya nang makita niya ang pangalan ng lola niya sa screen ng phone niya ay kinalma niya ang sarili. Pinunasan niya ang luha at sinagot ang tawag. Kamusta ka dyan, Iha? Kailan ka uuwi? May papakilala ako sa'yo. Tanong ni Doña Guada. Napakunot ang noo ni Chi. Ano naman kayang naisip na kalokohan nitong lola niya, hindi niya makakalimutan noong nasa kolehiyo pa siya. Ay nag-set up ito ng date para sa kanya pero hindi siya pumayag dahil may sikreto siyang karelasyon noon. Si Chris. Napabuntong hininga na lang si Chi nang maalala niya ang lalaki. Siguro malalaki na ang mga anak nilang dalawa ngayon. Nakaramdam siya ng sakit nang mabalikan yung nakaraan na yon. Kasi kung kailan may obligasyon na siya ay saka pa lang niya naisip na tuparin ang kanyang pangarap. Kaya naiwan niya ang mga bata na hindi lingid sa kaalaman ng lola niya. Ano na naman ang naisip niyong kalokohan, lola? Tawang-tawa ang lola niya sa kabilang linya. Gaya ng dati, ako na mismo ang maghahanap ng lalaki para sa'yo. Sagot ni Doña Guada. Napangiwi na lang si Chi. Nakakaya naman po, lola. At saka may boyfriend na po ko rito. Dadaling ko po pag uwi ko riyan. Nako, mas maganda pa rin kung sariling atin yung mahalin mo, Chi. Sabi ni Doña Guada. Napaikot na lang ang mga mata ni Chi. Kahit ano namang lahi, kung maglolo ko ay talagang hindi mapipigilan. Ay, see you soon, lola. Ingat po kayo dyan. Mahal na mahal po kita. Ingat ka dyan, apo. Mahal na mahal din kita. Sagot ni Doña Guada. Napangiti na lang si Chi at nakalimutan niya ang sama ng loob nang makausap niya ang kanyang lola. Makalipas ang ilang buwan, ay nakakarating lang ni Chi sa Pilipinas, hindi niya siya nagpasabi sa lola niya dahil gusto niya itong masorpresa. Masama ang loob niya na umuwi kasi hindi niya napilit si Harrison na sumama sa kanya. Nag-resign na rin siya doon at dito na lang siya nagpapatuloy. Alam niyang may gap na sa relasyon nila ng nobyo at hindi na ayos, umabot na lang na umalis na siya. Sinubukan nga niyang tawagan ng lalaki para sabihin rito na nandito na siya sa Pilipinas
pero hindi niya ito makontak. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng gate habang hila ang kanyang bagahe na dala. Napahinga na lang ng malalim si Chi nang makaramdam siya ng kaba kaya napakunot ang kanyang noo. Nang nakapasok na siya sa front door ay nagpang-abot ang kilay ni Chi nang mapansin niya ang pamilyar na lalaki na nakaupo sa living room. Nakapikit ang mga mata nito kaya hindi nakita ang pagdating niya. "Chris, ano ginagawa mo dito?" Agad na umayos ng upo ang lalaki. Tapos nakanganga ito na napatingin sa kanya. Huwag mong sabihin na ikaw yung apo ni Doña Guada. Ako nga. Hindi makapaniwala si Chris sa naging sagot niya. Magsasalita pa sana si Chris nang lumapit ang lola niya at niyakap siya ng sobrang higpit. Ngayon ka lang ba, apo? Pambihira. Hindi ka naman nagsabi na uuwi ka. Sana napasundo kita sa airport. Masayang sabi ni Doña Guada. "Okay lang naman po, Lola. Safe naman ako nakarating rito." Napahinga na lang ng malalim si Chi nang mapansin niyang titig na titig sa kanya si Chris tagos hanggang kaluluwa niya. Siguro hindi nito makalimutan ang pangiiwan niya noon. Matagal na yon at alam niyang napapatawad na siya nito. Napangiwi na lang si Chi nang malaman niya mula sa lola niya na si Chris ang sinasabi nitong ipakilala sa kanya. Kung alam lang ng lola niya ang ugnayan nilang dalawa ni Chris, ay talagang magugulat ito. Habang si Chris ay hindi makapaniwala na ang apo ni Doña Guada ay ang kanyang ex-girlfriend na si Chi. Hindi niya alam kung ano ang pwede niyang maramdaman ngayong nagkita sila ulit. Bumalik tuloy sa isipan niya ang naging past nilang dalawa. Kaya silang naghiwalay dahil mas pinili nitong ipaglaban ang pangarap kaysa sa kanya at sa mga bata. Ipinakilala sila sa isa't isa ng matandang babae pero si Chris ay gusto nang umuwi agad kaya naman umakyat ng hagdan si Chi ay nagpaalam na siya kay Doña Guada. Saan ka pupunta, Chris? Tanong ni Doña Guada. Alis na po muna ako, Doña Guada. Pagod pa po sa biyahe ang apo mo. Kaya sa susunod na araw na lang ako babalik. Sobrang tamis ng naging pagngiti ni Doña Guada. Dahan-dahan na naglalakad si Chris sa paglabas niya sa gate pero hindi pa siya nakalalayo nang marinig niya ang boses ni Chi. "Sandali lang, Chris! Mag-usap muna tayo, please!" Huminto si Chris at hinarap niya ang babae nang makalayo na siya ng kaunti sa mansyon. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Magmula nung inabandono mo ang mga bata at kinalimutan ko nang ikaw ang nagluwal sa kanila. Napailing si Chi sa sinabi niya. "Ako pa rin ang ina nila." Tumawa ng mahina si Chris. Ikaw nga pero nasan ka nung mga panahong kailangan kanila? Wala. Dahil mas pinili mong pangarap mo. 3 bata ang iniwan mo. Napansin ni Chris na hindi nakaimik si Chi sa binitawan niyang salita. "Babawi ako ngayon. Pinapaintindi ko naman sa'yo nun kung bakit, diba?" Oo, dahil nagpumilit ka. At sa nakikita ko ngayon ay natupad mo nang ang pangarap mo. Kaya hindi mo na sila kailangan sa buhay mo. At sana naman hayaan mo na sila. Kasi okay ang buhay nila. Kahit wala silang ina. Agad na nag-walk out si Chris. Hindi na niya nakita ang reaksyon ni Chi kasi tumalikod na siya agad. Samantalang si Chi ay natamaan sa mga pinagsasabi ni Chris sa kanya kanina. Kaya naglock siya ng pinto tapos dumapa sa kama sabay iyak. Hindi naman siguro siya maririnig nito sa loob. Huwag naman sanang pupunta rito ang lola niya. Magtatanong ito kung ano ang problema niya. Sumasakit ang mata ni Chi pero hindi siya huminto sa pag-iyak kasi ngayon lang niya napagtanto na ang sama pala niyang ina. Nagawa niyang piliin ang pangarap niya noon ay gusto niyang maging proud sa kanya ang lola niya. Dito na kasi siya ang lumaki magmula nang mawala ang magulang niya. Ayaw niyang matulad sa mami niya na nakapag-asawa ng maaga kaya hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya ganon. Hindi siya papayag na hindi man lang niya makikita ang mga anak kung hindi man siya ipakilala ni Grace sa mga ito ay siya ang gagawa ng paraan. Maya-maya lang ay biglang napabangon si Chi nang marinig niyang may kumatok sa pintuan. Hindi sana niya pagbubuksan kaya lang napakagatlabi siya nang magsalita ang lola niya sa labas. Kaya walang choice si Chi kundi ang bumangon sa pagkakadapa at binuksan ang pinto. Umiiyak ka ba, apo? Bakit naman? Nakakunot
ang noong tanong ni Doña Guada. Tumango si Chi sa bayakap ng mahigpit sa lola niya. Yung boyfriend ko po kasi, Lola, hindi ko na makontak. Narinig niyang napahinga ng malalim ang kanyang lola. Okay lang yan. Lalaki lang yan, makakahanap ka pa ng iba. At saka, nandyan naman si Chris. Pwede mo siyang maging boyfriend anytime you want. Sagot ni Doña Guada. Napakagatlabi na lang si Chi. Kung alam lang ng lola niya ay si Chris ang dahilan ng mga luha niya. Sige po, Lola. Kinabukasan ay maagang nagising si Chi. Plano niyang mag-jogging kasi nasasanay na siya every morning na nagpapawis siya. Dahan-dahan siyang pumasok ng kusina pero parang nabingi siya sa sobrang katahimikan. Magandang umaga, Apo. Sabi ni Doña Guada. Lumapit si Chi sa lola niya at nagmano rito. Napakunot ang noo ni Chi nang mapansin niyang walang gana ang matandang babae. Tapos malungkot ito. Okay ka lang po, Lola? Tumingin sa kanya si Lola. Nalulungkot po kasi siya, ma'am. Kasi hindi na po pumunta ngayon si Chris dito sa bahay. Dati kasi maaga pa lang ay nandito na kaya ganyan siya. Madami nang nagagawang taong yun dito pero ngayon ay hindi na pumunta. Sabi ni Gina. Napahinga na lang ng malalim si Chi. Nag-guilty naman siya dahil alam niyang siya ang dahilan kung bakit umiwas si Chris. Mamalengke ka mamaya, Gina. Pakidaan na lang yung bahay niya at kamustahin mo siya. Sabat ni Doña Guada. Sige po, Donya. Sagot ni Gina. Hinawakan ni Chi ang kamay ng lola niya. Huwag ka nang malungkot, Lola. Bukas ay pupunta na yun si Chris dito. Sana nga. Ang bait pa naman ng batang yon. Hindi ko nga lang bakit nagawang iwanan yun ng asawa. Walang isip yung nanay ng mga anak niya. Sabi ni Doña Guada. Napainom na lang ng tubig si Chi sa narinig. Kaya nang lumabas si Gina ay sumama na rin siya rito dahil gusto niyang malaman kung nasaan ang bahay ni Chris. Excited siyang makita ang kanyang mga anak. Ako na pong bahalang pumunta sa bahay ni Chris, Gina. Basta sabihin mo lang sa akin kung saan banda. Ngumiti sa kanya si Gina. Sige po. Sagot ni Gina. Nang maituro sa kanya ng babae ay agad na itong umalis papuntang palengke tapos siya'y nagkanda haba-haba ang leeg sa pagtanaw sa loob kung may tao. Bigla na lang sumikdo ang dibdib ni Chi nang makita niyang may triplets na lumabas ng bahay. Tawang-tawa na naghahabulan. Hindi napigilan ni Chi ang kanyang mga luha na kusa na lang tumulo. Ang laki na kasi ng mga anak niya. At maganda. Magandang umaga. Tumigil ang triplets sa paglalaro at lumapit sa kanya ng sabay. Sino po sila? Tanong ni Joy. Hindi napigilan ni Chi ang kanyang sarili kaya napayakap siya sa tatlong bata. Buti na lang hindi tumakbo palayo sa kanyang kahit gulat na gulat ang mga ito. Ako ang mama Chi niyo. Napansin niya umatras ang tatlong bata. Wala naman po sinabi si Dada ni Chi yung pangalan ng mama namin. Sabi ni Iza. Napailing na lang si Chi. Dahil may hindi kami pagkakaunawaan ng dada ninyo. Kaya ganun. Pero ako talaga yung mama niyo. Kaya binanggit ni Chi ang pangalan ng triplets kaya gulat sila. Alam mo mga pangalan namin. Sambit ni Faith. Oo naman, kasi ako nagpangalan sa inyo nung nasa ospital tayo. Nagatingin na ng tatlong bata. Sinabi niya kung kailan ang birthday ng mga ito, kaya talagang nagpang-abot ang kilay nila. Napailing na lang si Chi nang sabay na bumalik sa loob ng bahay ang triplets at hindi na lumabas pa. Hindi na hinintay ni Chi na makauwi si Chris, bumalik na siya sa labas ng mansyon at nag-umpisa ng mag-jogging habang may oras pa. Kinahapunan, samantalang si Chris ay nagtaka kung bakit tahimik ang triplets na nakaupo sa upuan pagpasok niya sa loob ng bahay. Malalim ang iniisip ng tatlong bata kaya hindi siya nakita ng mga ito. Anong klaseng problema yan? Ang lalim naman. Sabay na tumingin sa kanya ang tatlong bata, tumayo at nagmano sa kanya. Chi po ba yung pangalan ng mama namin, Dada? Tanong ni Iza. Napakunot ang noo ni Chris. Nagpunta na ba ito? Dito kanina si Chi? Oo. Nagpunta siya dito kanina. Sabi ni Joy. Napahinga na lang ng malalim si Chris. Magkaaway po siguro kayong dalawa dahil hindi niyo man lang siya nabanggit sa amin. Segunda ni Faith. Hindi naman. Nagkahiwalay lang kaming dalawa. Ayaw niyang sirain ang imahe ni Chi sa mga bata kaya hindi siya nagsasalita dahil tama ito
Kahit baliktarin pa ang mundo at pumuti ang uwak, ay ito pa rin ang ina ng mga anak niya. Mukha naman po siyang mabait, Dada. Tumakbo lang kami kasi nagulat kami sa pagdating niya. Tura ni Iza. Huwag kayo matakot o magalit sa kanya. Dahil siyang mama niyo. Tumango-tango ang triplets. Sa mga sumunod na araw ay hindi na nakabalik ng mansyon si Chris o talagang sinadya niyang huwag bumalik para hindi sila magkita ni Chi. Bumalik-balik siya sa syudad dahil naghahanap siya ng pwedeng pagkakitaan. Kaya nang maisip niya na may utang pala siya sa kaibigan niyang si Carlito. Kumusta yung pagsali mo doon sa ginagawa ni Doña Guada? Tanong ni Carlito. Napahinga ng malalim si Chris at naupo sa upuang kahoy. Ako yung napili. Napapalatak si Carlito. Sabi ko na nga ba, ikaw talaga yung mapipili. Nakilala mo na ba yung apo ni Doña Guada? Nakangiting tanong ni Carlito. Oo. Kaya lang nagulat ako dahil yung apo na matanda ay dati ko nobya na nanay ng triplets. Nakanganga si Carlito na nakatingin sa kanya. Ganun? Grabe naman kung magbiro ang tadhana. Tapos kumusta ang pagkikita niyo yung dalawa? Tanong ulit ni Carlito. Alam mo naman ang kwento namin kaya hindi ako natutuwa. Pero hindi mo pwedeng ipagkait sa mga bata ang karapatan nilang makilala at makasama ang ina nila. Sabi ni Carlito. Napahinga na lang ng malalim si Chris. Kinabukasan, habang si Chi ay maagang umalis ng mansyon, nagpaalam siya sa lolo niya na magpapahangin muna siya sa syudad. Nang maalala niya ang tagpo nila kahapon ng triplets, ay nasasaktan pa rin ang kanyang puso pero nasasanay lang siguro siya kasi nga siya naman ang nag-iwan. Napakunot ang noo ni Chi nang mapansin niya ang triplets na nasa gilid ng daan na parang may hinihintay. Nakasuot ng uniforme ang mga ito na halatang papasok sa eskwela. Saan naman kaya si Chris? Bakit hinahayaan yung mga bata na sila-sila lang yung aalis sanang ihatid na lang? Hininto ni Chi ang kotse sa tapat ng mga bata. Tapos binuksan niya ang gate at tinanaw ang mga ito. Magandang umaga mga anak, hatid ko na kayo sa eskwela. Sabay na tumingin ng triplets sa kanya at ngumiti. Magandang umaga po, Mama. Papasok na po kami sa eskwela. Sabi ni Iza. Umagang-umaga pero parang gustong maiyak ni Chi sa tuwa. Dali-dali niyang binuksan ang pinto, sabay baba pagkalapit niya sa triplets ay sabay niyang niyakap ang mga ito. Sorry. I'm sorry. Andito na si Mama. Ngumiti naman sila nang kumalas na siya sa yakap. Masasabi niyang naalagaan ng tama ni Chris sa mga anak niya. Kasi blooming ang mga ito at hindi na marurumi. Malalate na po kami, Mama. Reklamo ni Joy. Natawa na lang si Chi. Lahat ng bigat na nakadagan sa puso niya ay biglang nawala dahil kinilala na siya ng kanyang mga anak. Tara na. Pagdating sa paaralan ay naunang bumaba si Chi sa kotse para maalalayan niya ang triplets. Hinatid pa niya papasok ng gate hanggang sa makarating sila sa room ng mga ito. Papasok na po kami, Mama. Nakangiting paalam ni Faith. Sige. Sobrang lapad ng pagkakangiti ni Chi na lumabas ng gate. Habang si Chris ay bumalik sa mansyon dahil pinapunta raw siya ni Doña Guada, sabi ni Gina nang magkita sila sa palengke kanina. Nagdala siya ng prutas kasi kung iba pa ay alam niyang meron na sa bahay na ito. Nang makita siya ng matandang babae ay talagang tuwang-tuwa ito na yumakap sa kanya. Mabuti naman at pumunta ka, Chris. Naisip ko nga na baka ayaw mo sa apo ko kaya umiiwas ka na. Nakangiting sabi ni Doña Guada. Di naman po sa ganun, Doña Guada. Busy po ako sa paghahanap ng mapagkakakitaan. Ako na ang magbibigay sa iyo ng negosyo para hindi ka na mahihirapang maghanap. Napamahal ka na din sa akin kaya ayaw kong mahihirapan kayo ng mga anak mo. Saan ni Doña Guada? Hindi nakaimik si Chris. Sobrang nakakahiya dahil aasa siya sa ibang tao para sa future nila ng mga anak niya. Hindi na po. May pera naman po ako na sa pagsisimula ng negosyo. Ngumiti sa kanya si Doña Guada. Sige, basta kung may kailangan ka ay sabihan mo lang ako. Handa kitang tulungan kahit anong oras. Sabi ni Doña Guada. Maraming salamat po, Doña Guada. Napangiti naman ang matandang babae. Natigil ang usapan nilang dalawa ng matanda nang biglang bumukas ang front door at pumasok si Chi kasama ang triplets. Tumakbo palapit sa kanya ang mga anak at isa-isang nagmano sabay lapit kay Doña Guada na yumakap. Napansin niyang teary-eyed ang matanda pero alam niyang wala pa itong alam tungkol sa kanila ni Chi.
Nang mapadako ang tingin ni Chris kay Chi, ay sinamaan siya ng tingin kaya napakunot ang kanyang noo. Saan ka ba galing? Hinayaan mo lang yung mga bata na sila lang doon yung nag-aabang ng masasakyan. Paano kung may mangyaring masama sa kanila? Napahinga na lang ng malalim si Chris. Kanina pa lang naman yung nangyari dahil may inaasikaso ko. Naiiling na lang si Chi na tumingin sa kanya. Nakikita ni Chris na tuwang-tuwa si Doña Guada na kausap ang mga apo nito. Yung ngiti din ng mga anak niya ay walang katulad, hindi niya alam kung may plano pang sabihin ni Chi na nagkaroon sila ng relasyon dati sa lola nito. Kinagabihan, samantalang si Chi ay nasa loob ng kwarto niya, hindi siya pumayag na isama ni si Chris ang bata sa pag-uwi nito kasi gusto niyang dito lang sila sa mansyon. Hiniling niya sa dating nobyo na hayaan siya nitong bumawi sa mga anak nila. Nakangiti siya ngayon na nakatingin sa triplets na sobrang himbing ang pagkakatulog na may kasama pang paghilik. Nang matapos sa pagbisik Chi, ay naisipan niyang lumabas muna ng kwarto at bumaba siya ng hagdan para kumuha ng tubig. Nadatnan niya ang lola niya na umiinom ng tubig kaya lumapit siya rito at yumakap. Tulog na ba yung mga bata? Ang bilis mo naman silang makasundo. Sabi ni Doña Guada. Napakagatlabi na lang si Chi. Magiging unfair kung itatago niya ito sa lola niya habang buhay. Opo, lola. Mas maganda yon kasi kung kayong para sa isa't isa ni Chris, ay tanggap ka na ng mga anak niya. Tura ni Doña Guada. Huminga ng malalim si Chi. I'm sorry, lola. Ang totoo niyan ay malaki ang kasalanan na nagawa ko sa inyo. Tumingin sa kanya ang lola niya at kumunot ang noo. Anong kasalanan ba yan? Tanong ni Doña Guada. Nagsisinungaling po ako sa inyo ng mahabang panahon. Ang totoo niyan ay ako talaga yung totoong ina ng mga anak ni Grace. Kasi nagkaroon kami ng relasyon dati. Nagulat nga ako dahil nakita ko siya rito. Napakagat na lang ng labi si Chi nang sumeryoso ang mukha ng matandang babae. Ano ka ba naman, Chi? Hindi kita pinalaki na maging duwag. Bakit mo na kayang iwanan ng mga anak mo ng ganun lang? Sabi ni Doña Guada. Napaiyak si Chi. Bumalik yung guilt niya sa nagawang pagkakamali. I'm sorry, Lola. Ayoko matulad kay Mami kung gusto kong maging proud ka sa akin. Nandun na tayo. Pero ang iwanan ang anak at kalimutan na parang walang nangyari ay hindi yun nakaka-proud. Sermon sa kanya ni Doña Guada. Napayoko na lang si Chi kasi nahihiya siya sa lola niya. Nagsisisi naman ako, Lola. Babawi ako sa mga anak ko. Abay dapat lang. Kasi akong nahiya sa nagawa mo. Sagot ni Doña Guada. Napapailing na lang si Chi. Tanggap niya lahat ang mga pinagsasabi ng lola. Kasi malaki talaga ang kanyang naging kasalanan sa mga anak. Kinabukasan ay nahuli ng gising si Chi. Inuunat pa niya ang kanyang katawan bago bumangon pero nagulat siya dahil si Chris ang namulatan niya. Magandang umaga. Tumango lang si Chris kaya napasimangot si Chi. Kailan ba siyang nginitian ng lalaking ito? Hindi pa ba siya napapatawad hanggang ngayon? Yun ba yung babawi? Mas nauna pang nagising yung mga anak mo kaysa sa'yo. Kung hindi ako pumunta dito, para dalhan sila ng uniforme, ay tiyak hindi sila makakapasok. Napakagatlabi na lang si Chi. Ang sungit mo naman masyado. Ganyan bang walang love life? Sinamaan siya ng tingin ni Chris kaya napangisi si Chris. Hindi ko kailangan ng babae sa buhay ko. Kung mangiiwan lang din naman. Napayuko si Chi. Tapos na siyang humingi ng tawad rito at nandito siya para sa anak nila, hindi para kay Chris. Paano ka magiging masaya kung palagi kang nagdwell sa past mo? Napahinga ng malalim si Chris. Napailing na lang si Chi habang nakasunod ang kanyang tingin sa dating nobyo. Isang buwan ang nakalipas ay maayos naman ang takbo ng buhay ni Chi kasama ang kanyang mga anak. Paunti-unti siyang bumabawi sa mga panahong hindi niya nakakasama ang triplets niya. Sa tuwing malang pasok ay umaalis sila, nagbabanding pero hindi sumasama sa kanila si Chris dahil busy ito sa binubuksang negosyo sa city which is yung hardware. Okay naman yung kita kaya masaya ang lalaki though nakalimutan na nito ang nakaraan nila pero parang hindi na gusto ni Chris na maging civil sila sa isa't isa o maging magkaibigan man lang sana. Aaminin niya ngayong nagkita silang muli ay parang may nabuksan sa puso niya para sa lalaki.
Yung feelings niya, bumalik, pagmamahal na hindi pala nawala kahit ilang taon na ang nakalipas. Pero pinilit niyang itinago dahil alam niyang hindi pwede kasi may Harrison sa buhay niya. But speaking of that boyfriend of her, ay parang nawalan na rin siya ng gana. Kung hindi siya na unang kumontak, ay hindi din ito mag-update sa kanya, kaya alam niyang wala na talagang patutunguhan itong relasyon nila. Kaya nga naghahanap siya ng tiyempo na makausap ang kasintahan para masettle kung anong problema, kung hindi naman ay wala siyang magagawa. Kinagabihan ay nasa loob ng kwarto niya si Chi. Kanina pa nakatulog ang mga bata. Nasa kwarto ng lola niya katabi ang matanda. Wala namang reklamo si Grace na palagi na lang sa mansyon natutulog ang triplets. Sobrang saya ang nadarama ni Chi nang mapansin niyang nag-video call si Harrison. Agad niyang sinagot dahil alam niyang ito na ang tamang panahon nang magkausap silang dalawa. Hindi man lang nakaramdam ng excitement si Chi dahil sa sama ng loob ang ibinigay ng boyfriend niya. Tinitigan niya ang lalaki pero halos hindi ito makatingin sa kanya ng diretso. What's wrong with us? Is this relationship is worth fighting for? Umiling ng maraming beses si Harrison, kaya napakagatlabi na lang si Chi. Pinipigilan niyang huwag maiyak dahil ayaw niyang maging talunan, pero yung lalamunan niya ay may bumara. Parang gusto niyang sumigaw at magwala ngayon kaya lang ayaw niyang mag-alala ang lola niya. I'm sorry, Chi. I'm getting married soon. Hindi ko naman sinadyang saktan ka pero ang panahon na yata ang nagdesisyon para sa ating dalawa. Malungkot na sabi ni Harrison. Napamura sa isip niya si Chi. Dinamay pa ang panahon sa kagaguhan nito. Ang sabihin mo ay makati ka lang talagang hayop ka. But anyway, hindi ka naman kawalan sa akin. Agad niyang pinutol ang tawag sabay labas ng kanyang kwarto. Dali-dali siyang lumabas ng mansyon kahit malakas ang ulan dahil kanina pa gustong lumabas ang luha niya. Naglalakad siya na walang suot na tsinelas. Ramdam niya ang sakit ng bawat butil ng ulan na tumatama sa kanyang balat. Pero wala nang masasakit pa sa nararamdaman ng puso ngayon. Dahan-dahan lang sa paglalakad si G. Iniiyak niya ang kanyang lahat ng tampo. Galit at sakit na ginawa ni Harrison. Nandamay pa pero alam niyang patago siya nitong niloloko. Mas mahal niya pa yung babae kasi pakakasalan kaysa sa kanya. Sa kabilang banda ay ganabi na nang uwi si Chris. Naabutan patuloy siya ng ulan sa daan, mabuti na lang at nakahiram siya ng payong doon. Balak pa sana niyang pumunta sa mansyon ngayon para puntahan ang triplets kasi may binili siyang pasulubong para sa mga dito. Pagbaba ng taxi ni Chris ay napakunot ang kanyang noo nang mapansin niyang naglalakad sa ulanan si Chi na parang wala sa sarili. Napailing na lang siya nang makita niyang wala itong suot na sapin sa paa, kaya dali-dali siyang lumapit rito at pinayungan niya. Uy, ano man nangyayari sa'yo ha? Bakit kailangan mong magpaulan? Hindi sumagot si Chi, bagkos ay tumitig lang ito sa kanya at napansin niyang umiiyak ito kasi namumula ang mga mata. Napatanga na lang si Chris nang yakapin siya ng mahigpit ni Chi at napahagulgol ito ng ubod lakas. Nabitawan niya ang bitbit na payong sabay yakap ng mahigpit sa babae. Ito na yata yung karma ko sa pananakit ko sa damdamin mo. Nakaganti ka na sa akin, Chris. Napahinga na lang ng malalim si Chris. Wala siyang pakialam kung nabasa siya basta ang alam niya ngayon ay ang madamaya niya ang babae sa sakit na nadarama nito. Tana, kaya iniwan mo ko noon. Ay hindi ko naman hiniling na masaktan ka para makaganti ako. Kung sino man ang yung nanakit sa'yo, ay may karma din ang darating sa kanya. Bago pa sila lagnatin, ay inakay na niya si Chi papasok sa loob ng bahay nila. Pinaupo niya ito sa upuan at kumuha siya ng tuwalya para mapunasan niya ito. Sana pinabayaan mo na lang ako doon. Napailing na lang si Chris. Huwag mong bigyan ng problema, Doña Guada. Matanda na yun, baka magkasakit pa dahil sa'yo. Sino ba yung lalaki yun ha? Mas gwapo ba sa akin? Mayaman ba? Napahinga na lang ng malalim si Chi at tumingin sa kanya. Boyfriend ko na ilang taon sa ibang bansa. Ikakasal na siya kaya nakipaghiwalay. Napangiwi na lang si Chris. Ang gulo na ng mundo pero hindi pa rin maubos-ubos ang panluloko. Okay lang yan. May 3 ka namang mga anak, hindi ka nila iiwanan. Napangiti si Chi dahil sa sinabi niya.
Nang matapos niyang punasan ng babae, ay binigyan niya ito ng damit para makabihis na. Nang makaramdam siya ng ginaw, ay nagmadali na rin siyang magpalit ng damit dahil basang-basa din siya. Habang si Chi ay nanginginig dahil sa ginaw, kung hindi ba naman siya gaga ay hindi sana siya makaramdam ng ganito. Hindi niya iiyakan ng Harrison ayon kung manluloko naman. Nakatitig lang siya sa likod ni Chris ngayon na may ginagawa sa kusina nito. Napahinga na lang siya ng malalim dahil kung sino pa yang sinaktan niya noon ay ito pa ang dumamay sa kanya ngayon. Napayuko na lang bigla si Chi. Nang tumingin sa gawin niya si Chris, muntik pa siyang mahuli na nakatitig siya rito. Maya-maya lang ay tinawag siya ng lalaki kaya dahan-dahan siyang tumayo at pumasok ng kusina. "Anong ginagawa mo?" Ngumiti sa kanya si Chris. Natigilan siya dahil nasilayan niya muli ang matamis nitong ngiti makalipas ang ilang taon. Ipinagtimpla kita ng gatas para mawala yung ginaw mo. Hindi mo naman pala kayang magpaulan ay ginawa mo pa. Swerte ng loko na iniyakan mo ng ganun. Napahinga ng malalim si Chi. "Wala eh. Mahal mo kaya iiyak. Ikaw ba?" Natawa si Chris. Huwag mo nang tanungin. Ikaw ba naman ang dahilan nun? Napakagatlabi na lang si Chi dahil bumalik yung guilt niya. "I'm sorry, Chris. Wala pa kasi ako sa tamang edad nun para magdesisyon ng maayos. Pero masaya ako dahil hindi mo sinukuan yung mga anak natin." Napailing na lang si Chris. Paano na lang sila kung pati ako susuko na rin? Napakagatlabi na lang si Chi. "Sobrang guilty ko talaga." Lumapit sa kanya si Chris at tinali ang kanyang nakalugay na buhok. Inikot lang nito ng ilang beses dahil wala siyang panali. Okay lang. Kalimutan na natin yung nangyari. Di naman healthy para sa mga bata na hindi magkasundo ang magulang. Ngumiti si Chi ng ubod tamis. Makalipas ang ilang minuto ay dahan-dahan na siyang uminom ng gatas. Hindi makaimik si Chi nang biglang lumapit sa kanya si Chris at sinubuan siya ng lugaw. Mag-iinarte pa ba siya kung nag-effort yung lalaki na alagaan siya? Kaya tinanggap na rin niya. Kumain hanggang sa matapos siya at mabusog. "Thank you, Chris." Napangiti naman si Chris at tinapik ang kanyang balikat. Hanggang ngayon ay hindi pa rin tumila ang ulan, gusto na sana niyang bumalik sa mansyon dahil baka hinahanap na siya ng lola niya. Napanguso na lang si Chi nang makita niya na suot niya ang damit ni Chris ay bumalik yung alaala ng nakaraan na ganito din siya palaging nanghihiram sa lalaki. Wala nga naman. Dito ka na lang muna magpalipas na gabi. Kasi sobrang lakas ng ulan. Baka iiyak yung mga bata. Pero sa kwarto ni Lola sila nakatulog. Tabi sila doon. Di yun umiiyak kung busog lang sila. Pagkailang problema ng mga batang yun. Napangiti si Chi. Para nga silang walang mga batang kasama sa mansyon dahil walang ingay at hindi nagiiyakan kasi nag-aaway. Maayos ang pagpapalaki ni Grace sa mga anak nila dahil mababait at magalang. Tapos may respeto sa nakatatanda sa kanila. Sige. Nakikiramdam lang si Chi. Nakasunod lang siya sa naging kilos ni Grace na kumakain pagkatapos siya nitong pinakain. Walang pinagbago sa ugali ng dating nobyo kasi maasikaso pa rin ito kaya nagkamali siya kung bakit pinakawalan niya ito. Kung naisip lang niya ito noon ay pwede namang ipinagpatuloy niya ang pangarap niya na hindi nakipaghiwalay sa lalaki. Pumasok ka na din sa loob ng kwarto. Pasensya ka na kung iisang kwarto lang meron ako. Kung nakaluwag-luwag ako sa buhay ay magpapagawa ko ng bahay na malaki. Okay lang. Pero yung dibdib ni Chi ay hindi mapakali kanina pa, ito tumitibok, lalo na siguro kung magkatabi pa sila ni Chris sa iisang higaan. Paghiga niya ay nakaramdam siya ng ginhawa dahil biglang nawala ang sakit ng kanyang likod. Nang pumasok si Chris ay agad na ipinikit ni Chi ang mga mata para masabi ng lalaki na tulog na siya. Bakit hindi ka naman nagkumot, Chi? Hindi sumagot si Chi. Naramdaman na lang niyang may kumot na dumampi sa kanyang katawan. Ang akala niya ay tatabi sa kanya ang lalaki, pero narinig na lang niya na naglatag ito ng banig sa sahig. Napakagatlabi na lang si Chi dahil nakaramdam siya ng awa rito. Ito yung may-ari ng higaan pero sa sahig ito natutulog. Hindi nakatiis si Chi kaya bumangon siya at tiningnan si Chris. "Dito ka na matulog sa tabi ko para maging komportable ka, Chris." Ngumiti si Chris sa kanya. Hindi na. Sanay na ako matulog ko saan-saan. Napailing na lang si Chi. Kahit ayaw ni Chris ay pinilit niya ito
Wala siyang choice kundi ang bumaba sa higaan at hilahin ang kamay ng lalaki. Pero imbes na mahila niya ito, ay siya ang napahiga sa dibdib nito. Hindi nakareact si Chi nang bigla siyang yakapin ng mahigpit ni Chris. Parang gusto niyang umiyak ulit dahil naaalala na naman niya ang ginawa ni Harrison sa kanya. Umpisa pa lang sana ay nakipaghiwalay na siya para hindi siya maunahan pero wala na siyang magagawa pa sa naging desisyon nito. Matulog na tayo, Chris. Please. Imbes na alisin ni Chris ang braso nito sa pagkakayakap sa kanya, pero hindi nito ginawa. Bagkus ay yakap-yakap siya nito habang bumabangon nito. Palagi natin tong ginagawa dati. Naalala mo pa ba? Napangiti na lang si Chi. Oo, napalunok na lang si Chi nang mapatitig sa kanya si Chris. Ang akala niya hahalikan siya ng lalaki. Yun pala ay lalagyan siya ng kumot. Matulog na tayo. Good night. Good night. Samantalang si Chris ay lumabas ng kanyang kwarto nang makita niyang nakatulog na si Chi. Napahinga siya ng malalim nang maisip na apektado pa rin siya hanggang ngayon sa dating nobya. Pinakita niya rito na wala na siyang pakialam pero yung puso niya ay pangalan nito ang sinisigaw. Kaya nang makita niya ito kaninang nasasaktan at umiiyak ay parang nadurog din ang kanyang puso. Na kahit sinaktan siya ng babae ay hindi niya ito kaya na nakikitang nasasaktan ng ibang tao. Nagdadalawang isip si Chris kung tatabi siya kay Chi pero wala siyang ibang choice kundi ang sundin ng kagustuhan ng babae. Nang makaramdam ng pagkaantok si Chris ay naisipan na niyang pumasok sa loob ng kwarto para matulog. Napangiti siya nang mapansin niyang humihilig pa si Chi dahil sa himbing ng pagkakatulog nito. Dahan-dahan humiga si Chris para hindi niya masyadong maistorbo ang babae, baka magising pa ito. Kinakabahan siya dahil ngayon lang sila ulit nagkalapit ng ganito at may feelings pa rin siya sa dating nobya. Maya-maya ay nakaimik si Chris nang biglang yumakap sa kanya si Chi kaya ang ginawa niya ay niyakap din niya ito. Kinabukasan ay biglang nahiya si Chris nang paggising niya ay nakatagilid si Chi at nakatitig sa kanya. Hindi niya alam kung ilang oras na itong gising. Bigla na lang siyang napapahid sa kanyang bibig at mga mata, baka meron pa siyang dumi. Walang kakurap-kurap ang babae na nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang iniisip nito ngayon. Magandang umaga. Kumusta pakiramdam mo? Ngumiti si Chi. Masakit pa rin. Napailing si Chris. Sobrang sakit talaga lalo na kung nandyan ka naman pero bakit kailangan pang ipagpalit sa iba? Okay lang yan. Hindi ka naman magiging matatag kung hindi mo mararanasan yung sakit. Tumango-tango naman si Chi. Kanina pa ako nakauwi ng mansyon. Hinanap nga tayo ng mga bata. Hindi nakaimik si Chris nang haplusin ni Chi ang mukha niya. Anong sabi nila? Wala naman. Pero si Lola ay inaasar ako dahil baka raw maging 4 na yung mga apo niya kasi may paparating na bago. Alam kasi niya magkasama tayo buong gabi. Kahit hindi ko naman sinabi. Napakamot ng batok niya si Chris. Namumula siya ngayon sa isiping magkakaanak pa sila ulit ni Chi. Kinikilig siya. Sige, bumangon na tayo. Papasok pa ako sa tindahan ngayon. Sasama ako. May magbabanting naman sa mga bata. Tumango naman si Chris. Makalipas ang ilang minuto, ay lumabas na sila ng kwarto at dumiretso sila sa kusina. Pero pagtingin ni Chris ay meron ng nakahandang pagkain. Tapos ngayon lang niya napansin na bagong bihis na pala si Chi. Parang pinaganda mo to ah. Hindi ko napansin agad na handa ka na palang umalis ngayon. Ngumiti si Chi. Of course, para hindi ka na makahindi kapag hiniling akong sumama sa'yo. Napahalakhak na lang si Chris. Makalipas ang ilang oras ay nasa tindahan na sila. Mabuti na lang pala sinama niya si Chi kung hindi ay wala siyang kasama rito kasi ang dami palang customer ngayong araw. Hindi pa kasi siya kumuha ng tindera o tindero dahil kaya naman niyang mag-isa na lang muna. Si Chi ang nasa kaha. Siya naman ay humaharap sa customer. May bagong dating na nakasakay sa magarang kotse. Matangkad yung lalaki, tapos may itsura. Dumiretso talaga ang tingin nito kay Chi na nakaupo sa loob. Nakaramdam ng inis si Chris, parang gusto niyang hukayin yung 2 mata ng lalaki. Nagsiselos siya, ayaw niyang may tumingin na iba kay Chi pero ayaw niyang pairalin ang bugso ng damdamin. Dahil customer niya ito. Hindi niya naharap ang lalaki dahil may dumating pang customer. Kaya si Chi ang tinawag nito.
Bumili pala ito ng 4 na galon ng pintura at hindi na niya nakita kung ano pa ang binili nito. Habang si Chi ay napangiwi nang mapansin niya ang lalaking customer na nakatitig sa kanya. Kahit tapos na itong magbayad ay sa pinamili nitong pintura. Bigyan mo ako ng sukli mo, love. Napatitig siya kay Chris at saka kinuha ang perang inabot nito sa kasinuklian. Napansin niyang dali-daling umalis ang lalaki, sabay pasok sa loob ng kotse nito at pinaharurot palayo. Ito na yung sukli. Agad na lumapit si Chris at kinuha yung pera. Napangiti siya dahil hinawakan pa nito ang kamay niya. Makalipas ang ilang oras ay pinagpawisan na si Chi dahil ang daming customer. Tapos wala pang kuryente. Nakalugay pa yung buhok niya kaya dumagdag sa init ng kanyang nadarama. Maya-maya lang ay natigilan si Chi nang biglang lumapit sa kanya si Chris at itinali ang kanyang buhok tapos pinunasan ng basa niyang pisngi pati na rin ang likod. Parang naging anak siya ni Chris ng ilang minuto dahil sa pag-aalaga nito sa kanya. Napapikit na lang siya nang maalalang ganitong ganito din talaga dati ang lalaki. Walang pinagbago. May balak sanang mangingi ng number yung lalaking yung kanina. Di po maalis. Kahit tapos ng bayaran yung binili. Ibang sakit sa puso na naman yun. Napasimangot si Chi. Ang issue mo naman, baka tumitingin pa sa gustong bilhin, nakalimutan lang. Napailing si Chris nang tingnan niya. Sa'yo ba sinabit yung paninda? Di naman ah. Napatawa na lang ng malakas si Chi. Bandang tanghali ay iniwan siyang mag-isa ni Chris dahil bumili ito ng pagkain nito. May binatilyo na pumasok sa hardware at hiningi ng phone number niya nang may nag-utos lang daw rito. Pero ang sinabi niya ay hindi siya nagbibigay kasi may asawa na siya at mga anak. Nang pupumilit pa sana pero pinakitaan niya ito ng litrato nila kaya nagmamadaling umalis na lang. Pagdating ni Chris ay hinanda na nito ang di gaanong kalakihang folding table para kumain na sila doon. May pumunta rito kanina. Binatilyo nang hingi ng number sa akin. May nag-utos daw sa kanya. Napakunot ang noo ni Chris. Binigyan mo. Hindi. Napahinga ng malalim si Chris na tumingin sa kanya. Mabuti naman. Yung lalaki na yung kanina. Napailing si Chi. Kaunti na lang talaga ang matino ngayon, parang may asawa na nga yata yun. Kasi may nakita siyang wedding ring sa kamay nito. Hindi na sila nag-uusap ni Chris dahil kumakain na silang dalawa at gutom na rin si Chi. Kaya tumahimik na rin siya. Naubos ni Chi ang kanin na bigay sa kanya ni Chris, pati na rin ulam at tumayo sila na sobrang busog. Useless yung jogging niya everyday na kumakain siya ng marami ngayon pero paminsan-minsan lang naman ito. Sa sumunod na buwan ay okay na ang pakiramdam ni Chi. Hindi na siya nasasaktan sa tuwing nabanggit ang kanyang dating nobyo na si Harrison. Yung mga litrato nilang magkasama na nasa gallery niya ay na-delete na. Tapos yung number ng lalaki ay nasa blacklist na niya. Iniisip na lang ni Chi na si Harrison ay parte na lang ng kanyang nakaraan. Masaya naman siya dahil nakakasama niya ang mga anak tapos ang lalaking minahal niya ulit at mamahalin pa niya habang buhay. Hindi siya sumama ngayon sa tindahan dahil masama ang kanyang pakiramdam. Ngayon pa lang yata umepekto ang pagpapaulan niya noon. Aalis siya ngayon dahil balak niyang magpasalon tapos pupuntahan niyang mga bata sa eskwela. Nagdagdag siya ng pampasahod ni Gina para mabantayan ang triplets. Nagbibihis na si Chi nang biglang tumunog ang kaniyang cellphone. Tiningnan niya ito at yung kasama pala niyang na-firm doon sa ibang bansa ang nagpasa sa kanya ng litrato. Binuksan ito ni Chi at nakita niya ang litrato ni Harrison wearing a tuxedo. At katabi nito ang babaeng nakasuot ng wedding gown. Hindi na masakit. Masaya siya para sa bagong buhay na tatahaki ng lalaki. Siguro hindi sila nagtagal, may isang nagloko kasi sa iba't ibang tao sila nakalaan. Hindi pinay ang babae sa tingin ni Chi. Ang mata nito ay paray kulay asul, pero bagay naman ang dalawa. Maya-maya lang ay biglang tumunog ang cellphone ni Chi at ang kanyang English former workmate ang tumawag through video call. Kamaway-kaway pa sa kanya ang dalaga nang magkaharap na sila sa camera. Hi Chi! How are you? Have you seen the picture? Nakangiting tanong ni Amara. Amara. Napansin ni Chi na malungkot si Amara na nakatingin sa kanya. Sa tagal nilang magkasama, ay nagpapaturo ito sa kanya ng mga Tagalog words.
Madali lang matuto si Amara pero napaka-cute na accent. Nagka-move on ka na ba? Tanong ni Amara. Luckily, oo. That's great. Alam mo, after the wedding, nila kumontak sa akin si Arson at tinanong yung iba mo pang contact information. Nakablock na pala siya sa'yo? Sabi ni Amara. Napakunot naman ang noon ni Chi. Oo. What for kung hindi, di ba? Pero bakit niya gagawin yun? Napailing si Amara. Nakarma siya sa'yo. It's a shotgun wedding yung nangyari. Kaya deserve niya yun. If I were you, wag mo nang balikan. Maghanap ka na lang ng bagong pag-ibig dyan. Payo ni Amara. Yeah, ganun na lang talaga yung gagawin ko. Take care, Chi. See you soon. Pupunta ako ng Pilipinas para ma-meet yung LDR boyfriend ko na Filipino. Thank you kasi dahil sa'yo marunong ako magsalita ng dialect nyo. Diyan kaya hindi ako mawawala. Nakangiting sabi ni Amara. Napangiti si Chi. Hindi naman sinabi ni Amara na may karelasyon nitong Pinoy. Grabe yung pagmamahal. Long distance pero sila pa rin. Ang tatag talaga. Okay, see you soon. Pagkatapos ng tawag ay nagmamadaling umalis ng bahay si Chi. Pagdating niya ng salon ay pinaayos niya ang kanyang buhok at pinalagyan ng kulay. Ang tagal natapos pero worth it naman ang kinalabasan. Gandang-ganda na siya ngayon sa kanyang sarili. Bandang hapon ay sinundo niya ang triplets sa eskwela. Ang ganda mo po, Mama. Komento ni Faith na pangisi si Chi. Thank you, anak. At dahil dyan ay pupunta tayong syudad para mag-shopping. Opo. Sagot ni Joy. Si Iza naman ay walang sinasabi pero nakangiti lang. Sa kabilang banda, si Grace ay sobrang sakit ng kanyang pakaramdam. Naipon niya lahat ng pagod niya kaya parang lalagnatin siya. Wala pa namang customer kaya nagpahinga muna siya para kahit papaano ay mawala ang nadarama niya. Paggising ni Chris ay mas lalo yatang sumama ang kanyang pakaramdam kaya lumabas siya ng tindahan at bumili ng gamot para makainom siya. Kumain siya sa tapat ng kainan dahil nakaramdam siya ng gutom. Kumuha na siya ng tindero para may magbantay kasi kung siya pa ay hindi na niya kaya. Nang makainom siya ng gamot ay napahinga ng malalim si Chris dahil gumaan ang kanyang pakaramdam. Kinahapunan ay pumunta siya sa mansyon para puntahan ng triplets. Alam na pala ni Doña Guada ang ugnayan nila ni Chi kaya masayang masaya ang matandang babae. Pagpasok nila sa loob ng gate ay nadatnan niya si Doña Guada na nagdidilig ng halaman nito at mga bulaklak. Nagmano si Chris pero niyakap siya ng matandang babae. Kumusta po, Doña Guada? Ngumiti ng sobrang tamis si Doña Guada. Okay lang. Mas magiging masaya ako kung magpapakasal na kayong dalawa ni Chi, Chris. Sagot ni Doña Guada. Napakagatlabi na lang si Chris. Maganda po sana yun pero hindi pa po kami nagkakabalikan ni Chi, Doña Guada. Tinapik ni Doña Guada ang balikat niya. Lola na ang itawag mo sa akin, Chris. Parte ka na ng pamilya namin pati yung mga anak mo. Nakangiting sabi ni Doña Guada. Salamat po, Lola. Basta ha, bilisan mo na. Natatawa ang tura ni Doña Guada. Napailing na lang si Chris. Kung siya ang masusunod ay talagang gustong-gusto na niya pero nire-respeto niya si Chi dahil saksi siya kung paano ito umiyak dahil niloko ng kasintahan. Ayaw niyang pumasok sa eksena na hindi pa fully healed ang babae dahil baka mapasubo siya. Gusto niya na kapag magdesisyon si Chi ay siya na ang mahal nito, hindi ang lalaking yun. Mahal na mahal niya ang babae, kaya gusto niyang maging masaya ito sa kanya. Pagkatapos nilang mag-usap ni Doña Guada, ay tinulungan pa niya itong magdilig ng halaman at mga bulaklak. Nang matapos ay pumasok na siya sa mansyon at nahiga sa sofa sa may sala. Hindi na malaya ni Chris na nakatulog na siya. Maya-maya lang ay nakaramdam na lang siya nang may humahaplos sa kanyang noo pati mukha. Pagmulit niya ng mata ay si Chi ang nakita niya na nakatunghay sa kanya. Ngayon lang niya napansin na nakauna na pala siya sa kandungan ng babae. Masama ba yung pakaramdam mo? Mainit ka eh. Huminga ng malalim si Chris. Di na gaano, makainom na kasi ako ng gamot. Dito sila nakatambay sa living room na hindi madadaanan ng tao. Doon sa kabila ang bandang front door kaya kahit maglambingan sila ni Chi ay hindi sila makikita ni Doña Guada. Minamasahe ni Chi ang kanyang noo kaya nakaramdam ng ginhawa si Chris hanggang sa nawala ang sakit.
Huwag kang magpapagod masyado, Chris. Dalawa naman tayong magulang ng triplets kaya magtulungan tayo sa gastos para sa kanila. Inabot niya ang pisngi ni Chi. Ako ang lalaki rito. Kaya sa akin nagagaling ang gastos. Nginitian siya ni Chi. Ikaw ang bahala. Ang ganda ni Chi ngayon. Pumunta pala ito nitong salon kanina kasi noong nakaraan na hindi pa nito ganito ang kulay ng buhok. Bagay sa'yo yung buhok mo. Salamat, Chris. You're welcome, love. Napansin niyang natigilan si Chi. Ilang linggo ang nakalipas ay nagtuloy-tuloy na ang sayang na darama ni Chi dahil sa pagmamahal ng kanyang pamilya sa kanya. She's doing business para may magagawa siya sa buhay niya at para sa pinakamamahal niyang mga anak. Nagpatayo sila ng malaking building doon sa lote ng lola niya sa syudad. Gagawin niya yung boutique at restaurant at the same time. At ang pagmamahal niya kay Chris mas lalong lumalim dahil sa pinapakita nito sa kanya. Bilang ganti ay ipinaramdam din niya rito ang feelings niya without saying anything kasi hinintay niyang ito ang magsasabi. Nasa loob siya ng kwarto niya ngayon habang nakaharap sa salamin. Maglalagay sana siya ng makeup pero dumating si Chris at yumakap sa kanya mula likuran. Bakit ka nandito? Hindi ka ba pumunta sa tindahan? Idinikit pa ni Chris ang pisngi nito sa kanyang pisngi. Doon ako galing eh. Lubas tayo mamaya. Mag-date tayo. Sige. Sobrang tamis ng naging ngiti ni Chris sa pagpayag niya. Hinalikan siya nito sa pisngi kaya tuwang-tuwa siya. Kinagabihan ay excited na nagbihis si Chi. Hindi sinabi ng lalaki kung saan sila pupunta kaya hindi na lang siya nagsuot ng heels. Pagbaba niya ng hagdan ay hangang-hanga si Chris na nakatingala sa kanya. Nang makababa siya ay inabot ni Chris ang kanyang kamay sabay halik rito. Kinikilig pa rin si Chi kahit nasa ganitong edad na siya. Umalis si Lola kasamang triplets. Tapos si Gina. Napakunot ang noo ni Chi. Saan daw sila pupunta? Hindi naman sinabi. Makalipas ang ilang minuto ay nakaabrisete siya sa braso ng lalaki habang papalabas ng gate. Nagdala sila ng kotse. Siya ang nagmamaneho dahil hindi naman marunong magmaneho si Chris. Narating nila ang kainan na nasa tabing dagat. Maganda yung ambience tapos ang daming tao kaya nakatutuwa. Inaalalayan siya ni Chris na bumaba ng kotse. Pagpasok nila sa kainan ay ipinanghila siya ng upuan nito para makaupo. Nag-order si Chris habang hinihintay nila ang kanilang pagkain ay nag-uusap muna sila. Tinitigan siya ng lalaki. Yung titig nito ay sobrang nakakatunaw. Parang tumagos hanggang buto niya. Ano bang klaseng titig yan, Chris? Gumiti si Chris at kinindatan siya. Ang ganda mo ngayon, love. Napailing na lang si Chi dahil hindi talaga nakalimutan ng lalaki ang tawagan nila. Ilan na kami sinabihan mo niyan? Sumimangot si Chris. Anong tingin mo sa akin, babaero? Natawa si Chi. Hindi ko alam. Maya-maya lang ay agad na hinawakan ni Chris ang kamay niya at hinaplos. Magmula na maghiwalay tayo. Ay di ako naganap ng iba. Hindi ko matanggap ang desisyon mo na yun. Ay dahil mahal pa rin kita. Nakalimutan ko ang feelings na yun pero biglang bumalik nang magkita tayo ulit. Ngumiti si Chi. Talaga ba? Oo naman. Siya nga pala. Kamusta yung pakiramdam mo? Okay ka na ba talaga sa pananakit ng ex-boyfriend mo? Nakaramdam na ni Chi kung saan papunta itong usapan nilang dalawa ni Chris. Oo, nakamove on na ako. Napangiti si Chris dahil sa narinig na sinabi niya. So ibig sabihin ay pwede na ako makapasok ulit sa buhay mo? Oo naman. Dali-daling tumayo si Chris at niyakap siya ng sobrang higpit. I love you, love. Abot tayo nga ang ngiti ni Chi sa narinig. I love you to love. Masaya ang gabi nilang dalawa ni Chris. Ang dami nilang naubos na pagkain. Masiglang lalaki dahil siguro sa napag-usapan nilang dalawa. Kahit anong sabihin ni Chris ay pumapayag siya. Bakit naman hindi? Kung mahal niya ito. Makalipas ang ilang buwan ay nag-propose sa kanya si Chris at hindi naman niya ito binigo. After the proposal ay sumunod na rin ang kanilang wedding para kay Chi ay siya ang pinakamagandang bride noong araw na iyon na naglalakad sa aisle at naghihintay sa kanya sa unahan ng kanyang gwapong room. Kung maaalala niya ang tagpong yun ay maiiyak siya dahil inalis sa buhay niya ang taong hindi nakatadhana para makita niya kung saan siya galing noon. Nasa master's bedroom siya ngayon, nakaupo habang nakatingin sa kanyang wedding portrait na nakadikit sa dingding.
Umiiyak siya. Emosyonal dahil na rin sa kanyang pagbubuntis. 3, pregnant na siya. Kaya tumaba siya ng kaunti. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang asawa. Niyakap siya at hinalikan ang kanyang labi. Bakit ka umiiyak? Nagsisisi ka bang pinakasalan mo ko? Natawa si Chi. Hindi emosyonal lang ako sa mga nangyayari sa buhay natin. Ngumiti si Chris. I love you, love. I love you too. Niyakap siya ng mahigpit ni Chris at yumakap din siya dito.